Guys, ngayong kumpleto na ang roster ng Gilas Pilipinas ay nagpapakita na ito ng lakas. Pinataob po ng ating national team ang kupunan ng Ivory Coast sa score na 85-62. Tambak yan. Si Jordan Clarkson ang nag-spark ng opensa ng Gilas sa maagang parte ng bakbakan bago nag-take over ang SMB center na si Junmar Fajardo upang tuluyang lumayo ang Gilas sa final quarter. Nag-contribute ng 13 points ang Utah Jazz star para sa Gilas at humablot ng 6 rebounds. Ito ang kanyang unang laro para sa ating national team mula noong fourth window ng FIBA World Qualifiers. Nagparamdam din ng lakas ang 6'10 na si Junmar Fajardo na nag-contribute ng 13 points para sa Gilas. Samantalang may combined 22 points ang frontcourt duo na sina AJ Edu at Kai Soto. Ito naman ang unang tune-up game ng 7'3" na si Soto para sa ating national team mula nang maglaro siya sa NBA Summer League. Sa kabila ng mga kontrobersya na pinagdaanan ng negosasyon sa pagitan ng East BP at ng kampo ni Kai Soto, at least naipamalas ngayon ni Kai na malaki ang kanyang maitutulong para sa ating national team. Maganda rin ang performance ni Scottie Thompson na nag-contribute naman ng 11 points. Maaalalang hindi nakasama ang Ginebra guard sa biyahe ng Gilas patungong China dahil sa metacarpal fracture sa kanang kamay. Sa kanyang performance laban sa kupunan ng Ivory Coast kagabi, ipinakita ni Scottie na karapat-dapat lang siyang mapasama sa Final 12 roster ng Gilas. DNP or did not play sina Calvin Oftana, Bobby Ray Parks at Terdy Ravena. Sunod na kakaharapin ng Gilas ang kupunan ng Montenegro sa Linggo at sa Lunes naman ay ang kupunan ng Mexico. May mga nang intriga agad sa tatlong na DNP sa tune-up game laban sa Ivory Coast. Posibleng dalawa raw sa tatlong ito ang makakasama sa apat na makakat sa Final 12. Aminin natin, nakaapekto sa coast ng point guard at shooting guard positions ang laro ni Jordan Clarkson at ang shooting guard turned point guard na si Scottie Thompson. Kung hindi nakabalik si Thompson mula sa tinamo nitong metacarpal fracture, ay mas malaki sana ang chance ng ibang point guard sa Gilas. Ngunit dahil narito na nga ang current PBA MVP at si Jordan Clarkson, ang mga player na nasa katulad na posisyon ay nabawasan ang chance na makapasok sa Final 12. Mag-aagawan din sa posisyon sina RR Pugoy at Chris Newsome at didepende iyan sa discretion ng coaching staff. Walang makapigil kay Pugoy kapag nag-init ang mga kamay. Mas malakas naman na defender si Chris Newsome. 2 tune-up games na lang ang natitira at pagkatapos nito ay didesisyonan na kung sino-sino ang mapapalad na papasok sa final roster ng ating national team. Sino ang 4 na malalaglag at sino ang 12 maiiwan upang katawanin ang bansang Pilipinas. Sa totoo lang, mahirap magbigay ng definidong magiging final lineup ng Gilas Pilipinas. Katulad din iyan ng mga players trade na nahihilo na ang mga players na pinagbabalik-balik nila sa Ginebra. Kaya nga magkukonvene ang mga coaches pagkatapos ng 3 tune-up games at kanilang pag-uusapan, magkakaroon sila ng final assessment upang buuin ang pinakamalakas na team base sa mga players na available. Guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Esen Arsenas, Virgilio Batukan, Jay Paminiano, J. Dino Lakdao, Noel Causart, Cain Talaris, Melquitas Arby, Romeo Baksa, at si Darwin Ugoan. Salamat sa inyong panunood.
Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.